Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Sa oras na ito, magbibigay po tayo ng pagpapaliwanag at pagbibigay ng mga mahalagang punto hinggil po dito sa pagkakaroon ngayon ng formal na pag-refer na ng so-called impeachment complaints laban kay Marcos Jr. sa House Committee on Justice. Maalala po natin, may naunang nag-file na tinatawag nating tanim impeachment o diskarte na impeachment itong kay Atty. De Jesus na sinuportahan ng kaalyado din ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez na party list na contractor din ang involvement, no? Itong Pusong Pinoy Party List na binanggit ko na sa nauna kong video na ito ay ginagamit ng mga Garcia sa Bataan, na kaalyado din nila Marcos, na ang gobernador ngayon dyan ay, kung hindi ko nagkakamali, si Abet Garcia o si Jopet Garcia, magkapatid yan, you know? At ang totoong nasa likod nitong Pusong Pinoy Party List ay ang sinasabi pong paboritong anak na babae ni Ramon Ang, according to reports na ating nakukuha na pumapasok po na mga impormasyon kay Ka Eric. At ito namang a certain Atty. De Jesus ay malinaw po na konektado din sa mga ilang operations sa pagtuturo ng mga ilang informante like si Congressman Igay Erese ng Caloocan, na sinabi niya na abogado ito na hawak ni Lisa Araneta, itong si Atty. De Jesus, na siyang complainant doon sa unang tinatawag na tanim impeachment. At ang pangalawa, tinanggap din po kanina, sabi sa balita, ng galing sa House of Representatives ng office ni Cheloy Garafil, itong tinatawag na second impeachment ng mga kaalyado nito ni Marcos, subalit mukhang dumidistansya na para maghugas kamay at magbuo ng sarili nilang diskarte din na kunwari ay tagapagsalba sila ng mamamayan. Itong Kamatayan Party List, Makabayan Kamatayan Block ng CPP, NPA, NDF. Ito po ang pangalawang impeachment complaint na tinanggap din ng House Secretary General's Office under kay Cheloy Garafil. At ngayon nga, according sa balita, ngayong araw na to, ay na-transmit na ito kasama itong tanim impeachment diskarte ni Atty. De Jesus papunta sa House Committee on Justice. Ngayon, ang hindi po nakapasok dahil kapag na-refer na ito sa House Committee on Justice ay kaagad po na magkakaroon ng first year of ban o 1-year ban doon po sa mga gusto pang magsampa ng reklamo sa impeachment, no, sa loob ng Kongreso. Ang pagkakaalam ko ngayong gabi ay ang na-refer lang itong sa kay De Jesus. Pero ang sa Kamatayan Block hindi pa na-refer papunta sa House Committee on Justice. So kung sinong nauna o ano ang nauna doon sa House Committee on Justice, yun po ang bibigyan ng priority in the order of business. So pag na-receive at na-ikalendaryo yon o na-schedule sa Committee on Justice para ito ay magkaroon ng preliminary deliberation, lahat po ng impeachment complaint ay titigil sapagkat mag-trigger na o magsisimula na ito pong tinatawag na 1-year ban rule na binabanggit ng Korte Suprema at inadapt na rin sa House Rules. Yung pangatlo, hindi po nakapasok talaga. Ito po yung impeachment complaints na binuo ng opposition group nila Congressman Jing Paras, na dati pong kongresista at naging Secretary for Political Affairs ni former President Duterte. Kasama po niya sa grupong ito sila Attorney Manny Luna, Dati rin po ito sa Presidential Anti-Corruption Commission. At
pati din po si Attorney Virgilio Garcia na dati pong sa the Judge Advocate General Services ng Armed Forces, retired din po ito. At kasama po si Congressman Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor and former Governor Chavit Singson. Ito po yung seryoso at may mabigat na mga ebidensya at mayroon pong kapanipaniwala at may antas po ng seryoso na epekto kapag ito ang pumasok. Sana na impeachment complaints. Subalit hindi po ito naihabol sapagkat tineknikal po noong nakaraang I think Friday or Thursday, hindi po nagpakita sa kanyang opisina itong si Cheloy Garafil at ang mga staff niya, including ang deputy niya, ayaw pong tanggapin itong impeachment complaint ng Kamatayan Black Party List at ng grupo po nila former Congressman Mike Defensor, Congressman Jing Paras, and nila Governor Chavit Singson. So technically, mayroon lang pong isa na nai-refer na into the order of business at kapag sinimulan po na ikalendaryo ito sa deliberation or preliminary discussion sa Committee on Justice, ang iba pa na mga impeachment complaints po ay hindi na uusad. So parang lumalabas nga na itong ginawa nila Marcos Jr. at ng kanyang asawa na si Lisa Araneta at ang liderato ng House of Representatives ay ginawa nilang moro-moro. Ito pong impeachment mechanism sapagkat natatakot si Marcos. Naharapin po ang mas mabigat, seryoso at mayroon pong malaking epekto na uri ng impeachment complaint laban sa kanya kaya tineknikal na. Well, we will not take seriously itong sa Makabayan Kamatayan Party List Group ng CPP, NPA, NDF sapagkat barkada man yan ni Martin Romualdez. Nakinabang po yan sa pangungurakot at pandarambong lalo na noong isinulong ang peke o bogus at basura na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakakuha po yan ng hindi bababa sa 150 million pesos na panunuhol. So kung tatlo sila noon, si Franz Castro, si Brosas, tsaka si Raul Manuel, mga 450 to 500 million po ang nakuha nila. Sa panunuhol, hindi pa kasama ang dinidiskarte nilang mga pondo at mga pork barrel at mga proyekto na ibinibigay po nila Marcos at Romualdez para umatake at magsilbing mga attack mercenaries o political operators for demolition job laban sa Duterte political camp. Kaya we do not take seriously itong grupo ng CPP, NPA, NDF party list na ito. Technically, ulitin ni Ka Eric, kahit ano pa pong gagawin itong Kamatayan Black na ito, na alam natin diskarte lang nila to, ang pagkunwa-kunwari ang magpapa-impeach sila kay Marcos at bibirahin nila si Marcos sapagkat alam natin na kasabwat sila. Sila po ay enabler, tagapagtaguyod at tagapagtatag nitong mandarambong at mangungurakot na gobyerno ni Marcos at Romualdez. And then all of a sudden, dahil bumabaho na, pabagsak na si Marcos at pawala na ang pagtitiwala ng mamamayan at nagngangalit na, sumisilakbo na ang galit ng taong bayan laban sa mapandambong at mandurubo at kurakot na gobyerno ni Marcos na tinulungan nito ng mga komunistang teroristang grupo sa pamamagitan ng kanilang urban operatives, including ang kanilang Kamatayan Black Party List. Bigla silang pihit na kunwari tagapagsalba sila ng mga mamamayang Pilipino. Pa-impeachment sila. Pero alam natin na ito ay bahagi ng kanilang face saving, no? Pagbabangon ng kanilang pagiging bulok na uri ng party list, kunwari ay nagtatanggol sila sa mga mamamayan. Pero itong seryoso at mabigat na impeachment complaint mula po sa grupo nila Attorney Jing Paras, Attorney Manny Luna at Governor Chavit Singson, hindi na po ito makakapasok mga kababayan sapagkat referred na
doon papunta sa Committee on Justice ang tanim impeachment bilang proteksyon instead na pang halatigo kay Bongbong Marcos. Ito yung sa allegedly itinuturo ni Congressman Igay Erese na impeachment complaint ni De Jesus. At ganun din po na ang party list na nag-sponsor nito, barkada po ng mga kontraktor at involved po sa mga iniimbestiga at maanomaliyang mga proyekto sa infrastruktura itong Pusong Pinoy Party List. Mukhang ito po ang papasok sa kalendaryo o sa order of business ng House Committee on Justice. So kapag yan po ay nakalendaryo na, wala na ang iba pang mga complaints. No? Technically, wala na po itong former Governor Chavit Singson at ang grupo po ng opposition group, kasama po sila Congressman Jing Paras at dating Congressman Mike Defensor. Okay. So, ano po ang tinitingnan natin na mangyayari dito? Ang mangyayari niyan, itatalakay daw at ikakalendaryo na itong De Jesus tanim impeachment operations. At alam natin, mahina 15 pages, wala ang mga attachments o corresponding evidence, no? Parang nag-narrate lang siya, nagkaroon lang ng narration ng sinasabi nilang reklamo laban kay Marcos Jr., mga issue daw about sa drug addiction niya, tungkol sa kanyang pagpayag na pirmahan ang unprogrammed appropriations, tungkol sa pagpapadukot kay Pangulong Duterte. Issues ito na nandun po, may mga ebidensya, may attachments at pinagandaan, supposedly doon sa impeachment na maseryoso. So ang ginawa ni De Jesus, parang nag-narration lang siya, wala pong mga ebidensya o attachments. So expected natin na ito ay madidismiss. So pagpalagay natin na bibigyan ito ng hanggang March, no? Bago mag-break sa Holy Week, no? Kasi third week or last week of March, magkakaroon na naman ng break ang Kongreso, ang Senado at ang House of Representatives. So before that, we expect na i-dismiss nila ito. Pag na-dismiss na, which is yan naman talagang plano, wala na, hindi na makakasampa o makakahain pa ng another impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Sapagkat 1 year ang antayin mo. So, it appears na pag na-survive ni Marcos ito, dahil hindi naman talaga siya handang humarap sa seryoso at mabigat na impeachment complaint, papasok sa 2027. At kapag pumasok sa 2027, ang mode of political landscape sa Pilipinas, papunta na po ito sa electoral anticipation o pinaghahandaan na po ang makinarya at ang organisasyon at mga alyansa patungo sa 2028 elections. Yan po ang direksyon kung bakit pinangunahan at tineknikal, dead on arrival po ang iba pang impeachment complaint, lalo na yung binanggit ko yung seryosong impeachment complaint mula po sana sa grupo nila dating Governor Chavit Singson and former Congressman Mike Defensor and Jing Paras, sapagkat ayaw ni Marcos na humarap siya sa pananagutan. Kaya ang ginawa niya, tineknikal niya para matrigger ang 1-year ban rule na i-refer na ito sa Committee on Justice, ay nag-submit sila ng kunwa-kunwari ang impeachment complaint against kay Marcos na sila din po ang gumawa. Yan po ang De Jesus complaint, mga kababayan. So, expected natin po na bago matapos ang March o baka kalagitnaan ng Marso, i-dismiss ito. Timing na may ibabao na ito sa pagiging busy ng mga mamamayang Pilipino hinggil sa paparating na Holy Week na mga activities. Kaya wala na. Papunta na yon sa Parliament of the Streets ang mga pagkilos dahil ang formal mechanism ng pagpapa-impeach kay Marcos mawawala na. And then we expect also na mag-file ng another impeachment pa laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi naman itong grupong Akbayan, nila Hontivirus, ang Yellow and Pink Zombies, nila Dilima, at ang CPP, NPA, NDF, nananatili po ito na mga desperado na puwersa
na takot po na makabalik sa kapangyarihan ang Duterte brand of leadership. So we expect na ipapa-impeach nila si Vice President Sara Duterte. At dahil nga tinanggap ang kay Marcos Jr. na reklamo na kunwa-kunwarian at scam para lamang may kunwaring may nagreklamo ng impeachment complaint kay Marcos, most likely, ita-timing din po ang pagpapa-impeach kay Sara Duterte. Yun! At siyempre, ang labanan yan, paakyat sa Senado. Because Marcos Jr. and his allies, kung gusto nilang manatili sa poder at kapangyarihan at mapapahina ng mas maaga pa ang challenge of the opposition, lalo na po ang pagpananatiling popular ni Vice President Sara Duterte, which is the single most serious political obstacle sa layunin nila Marcos na mag-consolidate ng poder at kapangyarihan, so they need to devise another impeachment operations against the Vice President. At malamang iakyat nila yan sa Senado. At kapag nagkaroon ng trial, hindi man nila makuha o walang certainty or guarantee na makukuha nilang 16 votes ng mga senador para mapakonvict si Sara Duterte, dudurugin naman nila sa impeachment trial si Sara Duterte. That's the game plan of the CPP, NPA, NDF. No? Hindi naman talaga nila gusto na patalsikin si Marcos Jr. Sapagkat ang grupo ng mga hilaw na komunista, nila Hontivirus, at ang kanyang boyfriend na si Ronald Llamas, boyfriend, kaibigang lalaki. Boy, lalaki, friend, kaibigan. Kaya, kaibigang lalaki. At ang grupo ng Yellow Pink Zombies, mga kababayan, at ang kamatayan black ng CPP, ang principal target talaga nila na durugin at atakihin gamit ang impeachment operations at iba pang political demolition job ay si Vice President Sara Duterte. So we expect na next week o kaya sa unang linggo ng February ay magsasampa na rin ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte itong kamatayan party list ng CPP, NPA, NDF para hindi sila mapagkamalan na si Sara Duterte ang target, nagkunwa-kunwari silang nag-file din ng impeachment complaint laban kay Marcos Jr. These are all part of the political script, mga kababayan. Kaya natin inilalantad. Kaya maganda rin po itong proposal ng ilang mga grupo na sumusuporta sana sa seryoso at totoong impeachment complaint laban kay Marcos Jr. na maglunsad na lang ng People's Impeachment Court as a political process, informal dahil wala naman sa loob ng Kongreso, hindi siya formal impeachment process dahil nga pinatay na naging dead on arrival na ang seryosong impeachment complaint. It will become another political movement ng taong bayan na sila na mismo ang magbibigay ng kanilang mga ebidensya in a people's trial laban sa malalaking krimen na kinasasangkutan po ni Marcos Jr. That can be an alternative. Ayan. But in as far as the impeachment of Marcos Jr., dahil na-refer na po sa Committee on Justice at nakakalendaryo na itong peke at gawa-gawang impeachment ni Marcos na siya din pong nagpautos at ang asawa niya, 1 year po hindi na makakapagpa-impeach pa laban kay Marcos dahil inunahan na niya ang mas seryoso at mas mabigat sa ng impeachment complaint laban sa kanya. So this time, ang CPP, NPA, NDF ay malamang maghahain pa ng isa pang impeachment complaint kasama po ang mga hilaw na komunista. This time around, target nila talaga si Vice President Sara Duterte. Yan po ang buong playbook nila, mga kababayan. Abangan nyo po ang iba pang updates single dito sa ating pagsubaybay dito sa drama ng impeachment ni Marcos. At ngayon, ang totoong impeachment complaint ay talagang sinagasaan na at ito po ay tinulak na sa bangin sa loob ng 1 taon, hindi na po makakapag-file ng impeachment complaint kay Marcos. Pero kay Sara Duterte na impeachment complaint ay inihahanda na po nitong mga attack dogs and mga bayaran na mersenaryo ni Marcos at Romualdez. At ito po ay included dito ang Kamatayan Party List Group na ito, ang mga hilaw na komunista
nila Hontivirus at ang mga operators ng yellow and pink zombies nila Lola Layla de Lima. Mga kababayan, sa gustong tumulong at sumuporta po sa ating Ka-Eric Celis na mga activities sa Bangon Sambayanan People's Movement at sa ating mga activities of advocacy sa mga communities na iniikutan po nila Ka-Eric, you can support through the GCash line voluntarily 0916-308-7710. Uulitin ko po, 0916-308-7710. Kay Rohilda Celis po yan, kay Langging na numero. That can be also the line for coordination and verification of support. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo rin pong mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.